family of late Emiliano and Robert Arce, Marvin Anacion and family, Michael, Annalyn, and Chloe Mirano, Mr. and Mrs. Joey Lisa Fortuna and family, birthday blessing, Lisa Castillo Alfonso, Miss Cherry Anday and family, Tony and Emmy Hindrana and family, healing and recovery of Mons, Juancho Mercurio, Mr. and Mrs. Joper Ramel and family, Mrs. Marlene Cansana and family, early recovery of Igor Laveris David, Telma Olivar and family, the Pilos family, Mr. and Mrs. Virgilio Florido and family, Captain Rene Helen S. Cantos and children, Mr. Leonardo Ray, family, 39th birthday, Marcelino Dries, Vidal Perite and Roleto family, for the successful thesis defense of Mike Aloysa Merillosa, healing of Loie Cando with Amador Soledad, special intention Rosita Batak Soledad family, Merillosa family, Mary Rose and Loris Spaniol and family, Doris Consultado and family, Rose and E.J. Aliaga and Consultado family, special intention, Mr. and Mrs. Marvin Ascal, Pete and Mila D. Aranas and family. Pasalamat din ng Paris Pastoral Council and Paris Finance Council, ganon din ang ating lupong tagapagpaganap, Hermanos, Hermanitos, Hermanitas, taong 2026. For the repose of the souls of Julita Lauraya, Normita Soledad, Maria Petpeta America Tagulinaw, and pasalamat din ni Randy and Lani Campos and family. Tanong mo nga kung okay na. Kaysa ng dambanang parokya ni San Vicente Ferrer, ang lupong tagapagpaganap 2026 ay buong pusong nag-aanyaya sa bawat isa na makiisa sa mga gawaing pang-espiritual para sa ating kapistahan. Sama-sama nating ialay ang taus-pusong pasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang ipinagkaloob sa ating sambayanan sa loob ng 70 taon, mga biyayang patuloy nating tinatanggap sa tulong at panalangin ng ating mahal na patron, si San Vicente Ferrer. Sa pagdiriwang na ito, naway muling magningas ang ating pananampalataya, mapatatag ang ating pagkakaisa, at mapuno ang ating mga puso ng pag-asa at pasasalamat. At bilang pasalamat, marapat lamang natin na handugan sila ng isang banal na pagdiriwang, pangungunahan ng ating dalawang Obispo Eugenius Cañete and Obispo Emilio Zay Marquez, kasama ang ating Rector at Lingkod Pari ng ating dambana ni San Vicente Ferrer, Reverend Father Enrique A. Luna Jr., kasama ang mga kaparian ng ating Diocese ng Gumaka. At bilang panimula ng ating banal na pagdiriwang, magsitayo po ang lahat, awitin natin ang pambungad na awit.
Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Tayo'y nagtitipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Tayo'y magpasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito, lalong-lalo na sa kapistahan ng dambana at parokya ni San Vicente Ferrer. Grasya ang santong si San Vicente Ferrer para sa ating buhay pananampalataya. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, muli aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
O Ama naming makapangyarihan, pinukaw mo ang paring si San Vicente Ferrer upang maging tagapangaral ng iyong magandang balita. Ang ipinangaral niyang Panginoon na paririto at hukom ay nangabubuhay at nangamatay na tao, ay siya nawang aming maligayang makaharap na naghahari sa kalangitan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipo po ang lahat, pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, masindi ang pagganais si Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya. Maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patawong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasub siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya inakay nila hanggang Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa Kalimatuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, sinananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito. Tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan na ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo.
Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan ang mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magkayak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sampayanan ng Israel. Walang hanggan, kanyang awa. Kanang kamay ng Diyos sa aking humanga, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman.
Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa ating mabuting balita ng Panginoon. Tumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kanyang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. So, sa ulitin po, magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Patiin muna natin yung ating katabi ng Happy Fiesta. Basta happy kayo, happy ang ating fiesta. Most Reverend Emilio Marquez, ang ating unang ama sa Diocese ng Gumaca at Bishop Emeritus ng Lucena. Monsignor Doy,
ating lingkod pari dito sa Dambana at parokya ni San Vicente Ferrer. At ating mga kasamang pari, mga madre, at kayong lahat. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon para sa atin. Salamat sa ika-70 anibersaryo ng ating parokya dito sa San Vicente. Mga kapatid, tungkol sa buhay ng ating patron na si San Vicente Ferrer, naisip-isip ko, ano pa kaya ang hindi pa ninyo alam tungkol sa kanyang buhay? Marahil marami na kayong alam tungkol kay San Vicente Ferrer, kung saan siya nanggaling, kailan siya ipinanganak, kailan siya pumanaw, paano niya natagpuan si Kristo, anong kababalaghan ang meron siya para maging santo. Marahil marami na kayong napagnilayan sa mga kapistahang ating ipinagdiriwang taon-taon dito sa Dambana at parokya ni San Vicente Ferrer. Ang ating mahal na patron ay malayo ang pinanggalingan at matagal nang ipinanganak. At kahit ipinanganak siya noong taong 1350 at galing pa siya sa Valencia, Espanya, malapit siya sa puso ng marami sa atin. Dahil buhay sa kanyang ipinakita para maging tunay na tagasunod ni Kristo. Buhay niya ang kanyang ipinakita para maging tunay na tagasunod ni Kristo. At sa dami na pong naisulat tungkol sa kanya, ibig ko lamang pagninilay-nilayan natin ngayon ang tungkuling maaring makapagbigay kaalaman sa ating lahat tungkol sa paglago ng ating pananampalatayang Katoliko sa kasalukuyang konteksto. Si San Vicente Ferrer ay lumaki ng may matibay na pananampalataya at malasakit sa mahihirap. Paano magkaroon ng matibay na pananampalataya sa panahon natin ngayon? O paano pagtibay ng pananampalataya sa panahon natin ngayon? Alam nating lahat na ang pananampalataya ay grasya mula sa Diyos at pinagtitibay ito sa pamamagitan ng Espiritu na kumikilos sa mga taong humuhubog sa atin. Ang tungkulin ng mga magulang sa paghahasik ng binhi ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay mahalaga, lalo na sa panahon natin ngayon. Ito yung pagmamahal na kailangang makikita ng mga kabataan ngayon sa kanilang mga magulang. Ang presensya ng mga magulang sa tahanan ay mahalaga. Ang buhay panalangin ng mga magulang ay mahalaga. Ang halimbawa ng mga magulang ay mahalaga. Mas mahalaga pa kaysa salita nila. Madalas binibigyan ng focus sa mensahe ng mga anak at kaibigan kapag may pagdiriwang ng birthday o anibersaryo ng kanilang mga magulang. Ang walang kupas na sakripisyo ng kanilang mga magulang, tanda ng pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Mga kabataan, maging handa din kaya kayo sa tawag ng pagsasakripisyo kung darating ang panahon?
malasakit sa kapwa kung kinakailangan, o gagawin din kaya ninyo, mga kabataan, sa panahon natin ngayon? Sa sinodal na simbahan, binibigyang diin din ang larawan ng simbahang nagdarasal, naglalakbay, nakikinig. Ang simbahang hindi nag-iisa. Kayo, ako, tayong lahat ay magkasama nitong ating simbahang sinodal. Mahalaga dito ang ebanghelyo nung nakaraang linggo mula kay San Lucas, ang tungkol sa 2 alagad sa Emmaus. Mga alagad na nag-uusap tungkol sa pangyayari sa kanilang bayan, na kung tutuusin, mga ordinaryong kwento, baka may chismis pa doon na nangyayari din sa buhay nila. Nang nagpakita si Jesus sa kanila, sumabay lamang si Jesus sa kanila at tinanong sila kung ano ang kanilang pinag-uusapan at pinagtatalunan. Ang paglalakbay kasama si Kristo ay pinapahiwatig sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat oras at pagkakataon. Para bagang ang ibig lamang ng Diyos ay sasamahan tayo sa lahat ng ating gawain. Wala siyang ninanais na iba pa. Napakinggan ninyo ang mayamang kwento sa ating unang pagbasa ngayon. Ang kwento tungkol kay Saulo na naging Paulo sa daan ng Damascus. Bagamat marami nang nangyari sa buhay niya, si Kristo ay nagpalapit sa kanya at naging bagong buhay, naging liwanag para sa kanya. Bilang nag-iisang katolikong bansa sa Asia, hanggang ngayon sinasabi pa rin natin iyan, hindi may tatanggi ang katatagan ng pananampalataya natin sa Diyos. Kung kaya't laganap ang iba't ibang gawain at kasanayan na sumasalamin at nagiging daan sa pagtatag ng isang mas mabisa at mainam na pananampalataya. Alam natin ang karamihan sa inyo na kahit malayo pa ang pinanggalingan, pumupunta dito tuwing Biyernes para kay San Vicente Ferrer. Isa na rito ang pagsusumikap nating mga Pilipino sa aspeto ng pagdedebosyon bilang isang tugon sa pangangailangan na ito. Nagsasagawa ang mga Pilipino ng mga gawain na may kinalaman sa pisikal na sakripisyo, mahabang distansya ang ninalakad pagpupunta rito, lalo na mula pa sa Laguna, mula pa sa Batangas, para makarating lamang sa Dambana. Dito ngayon pumapasok ang tradisyon ng tuwing Biyernes. Marami sa atin ang pumupunta sa iba't ibang dambana ng ating bansa. Ano ang ating itinatanong? Ano nga ba ang hinihiling ninyo? Ano nga ba ang hinihiling natin? Ano nga ba ang pinag-uusapan natin? Ano ang ating hinahangad na matugunan? Mga kapatid, salamat sa mga grasyang ating tinatanggap mula sa dambana ni San Vicente Ferrer. Mula sa ating masakripisyong pagpunta sa dambanang ito. Ngunit huwag nating hayaan
na ang grasya ay manatiling isang personal na karanasan dahil ang grasya ay dapat ipamahagi, gawing isang hamon sa paglago ng pananampalatayang may ugnayan sa kapwa. Ang pananampalatayang may malasakit sa mga mahihirap. Ang pananampalatayang may malasakit sa mga may sakit. Nariyan ang salita ni San Mateo sa kanyang ebanghelyo, "Whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you do it for me." Naririnig siguro tayo ng pulubi na nasa pintuan. Whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you do for me. Mga kapatid, ang kapistahan na ating ipinagdiriwang ngayon ay nagbibigay sa atin ng 70 pagpapala. Ang 70 pagpapala ay maari nating dodoblihin sa gawa natin, sa ating magagandang gawa, sa inspirasyon ni San Vicente Ferrer, sa halimbawa ng ating Inang Maria, upang tayo ay ipalapit at dadalhin sa krus kasama ang ating Panginoon, na siyang ating buhay, siyang ating tinapay, siyang ating pagkain sa pang-araw-araw nating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at maghukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid ko kay Kristo, ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagos higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot na patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya
manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eukaristiya. Eukaristiya. Ang mga may sakit naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eukaristiya. Kasama sa ating pagdiriwang ng ating kapistahan, ang mga nangyayari sa labas ng bansa. Panalangin natin ang ating hinahangad na kapayapaan para sa buong mundo at para sa ating bansa din. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamagitan ng Eukaristiya. O Ama naming nasa langit, binigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Ganda ang ating sarili sa pag-aalay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga paghain sa pagunita kay San Vicente Ferrer. Pagkaloob mo ang pagdiriwang namin ay sa papapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Vicente Ferrer ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo ay maasahan sa katapatan, ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon at sa mga panalangin nilang inuukol kaysa sa sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, Santo, Diyos na magkakaroon, pupuno ang langit at lupa, kalangin mo. Sana, Hosanna, 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 sa kaitaasan. Walang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Siluhod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Buhay bilang Mesiyas, aming O Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Eugenius na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si San Vicente Ferrer na ating patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos at turo ng ating Panginoon, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para ng sa langit, bigyan mo
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasal sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin, O Panginoon, na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, pagkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Meron ang Diyos na galis ng mga kasalanan sa libutan. Silingit po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang tinapay ng buhay. Mapalad tayong lahat na inaniyahang tumanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang tatanggap po ng banal na komunyon ay humanay ng dalawa sa gitna at sa mga tagiliran.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. O Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Vicente Ferrer sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay pakinggan natin ang isang mensahe ng pasalamat mula sa Pangulo ng Lupong Tagapagpaganap, Hermanos and Hermanas, for the year 2026, Ginang Analor Javier de la Peña. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Your Excellency, Most Reverend Eugenius Cañete, MJDD, Your Excellency, Most Reverend Emilio Zay Marquez, Bishop Emeritus, our Parish Priest, Father Enrique Luna Jr., at sa lahat po ng mga kaparian na nagpaunlak po sa basal na misang ito. Maraming salamat po. Ang araw po na ito ay hindi lang isang pagdiriwang, hindi lang isang selebrasyon, kundi isang paalala at isang biyaya sa ating pananampalataya sa ating patron si San Vicente Ferrer. Napakasarap pong malaman, makita at maramdaman na sa pamamagitan po ng mga activities, mga projects at mga events po na isinagawa ng Lupong Tagapagpaganap, nakita po namin at naramdaman ang pagkakaisa ng Barangay San Vicente bilang isang community. Simula pa lang po ng selebrasyon sa unang araw ng April 5, naramdaman na po namin ang pagkakaisa sa ating lahat. Sa Beautification and Cleanliness Program po, sa Singing and Dance Competition, sa Novena Prayers po, sa lahat po ng naging activities, yung kagabi pong naganap na cultural night, sobrang napakagaling po mga nag-perform. At yung Zumba at marami po pong iba na activities na ginawa ng Lupong Tagapagpaganap. Napakasarap pong malaman na nagkakaisa po tayong lahat. Sa PPC po, PFC, MSK, Peregrines, lalong-lalo na po sa suporta ng ating Kura Paruko, si Father Doy. Sa Sangguniang Barangay po, sa pamumuno ng ating kapitana, si Kuya Cap Sambareto. Sa lahat po ng Peregrines na nagsuporta po sa Novena. Sa lahat po ng aking kabarangay, sa lahat po ng nagbigay ng tulong, suporta, effort, lahat po ang mga tahimik na nagbigay ng tulong po sa amin. At lalong-lalo na po sa aking mga kabarangay, ang selebrasyong po ito ay naging isang matagumpay dahil po sa inyong tulong at suporta. Sa pagkakataong po ito, gusto ko pong tawagin at patayuin ang Lupong Tagapagpaganap, ang RES, ang Hermanitos Hermanitas, sa pamumuno po ng napakasipag at walang kapagurang si Teacher Lloyda Cabanggod. Inaanyayahan ko po ang lahat ng Lupong Tagapagpaganap na magsipatayo po sila. Pahintulutan niyo po kami na patayuin po ang ating Lupong Tagapagpaganap. RES Batch 2007, 2009, 2011, and 2012. Hermanas RES Batch 82. Ito po ang Lupong Tagapagpaganap ngayong piyesta na to. Palakpakan po natin ng lahat. Pwede na po tayong umupo. At sa lahat po ng aking mga kabarangay, tanggapin niyo po ang aming lubos pusong pasasalamat sa lahat po ng suporta na ibinigay niyo po sa amin. Hindi po ito magiging successful kung wala po ang inyong suporta. Muli po, pakibati po ang inyong katabi ng Happy Fiesta.
Happy Fiesta! At mamayang gabi po ang ating Directors Night. Malay niyo po, may sorpresa kami sa inyo. At palakpakan po natin ang ating poong patron San Vicente Ferrer. Maraming salamat po. Pagkat Kaya po ibahayag ko rin ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga hermanas at hermanos, hermanitas at hermanitos sa matagumpay nating pagdiriwang ng ika-70 taon na anniversary ng ating parokya. So maraming salamat po sa inyo. At syempre sa ating dalawang obispo, ang nauna si Bishop Eugenius Cañete. Palakpakan naman po natin. At ang unang obispo dito sa ating diocese na siyang nagtalaga ng ating dambana dito sa ating San Vicente, walang iba kundi ang ating obispo Emilio Z. Marquez. At siyempre ang aking mga kapatid na pari, maraming salamat po. Mamaya po, pagkatapos ng ating misa, ay di tayo may picture taking muna para sa souvenir natin ngayong 70th anniversary. Mangunguna yung obispo kasama yung kaparian. Pagkatapos ay obispo, yung mga hermanas at hermanos. Pagkatapos ay hermanitas, hermanitos, at tayo ng lahat. So, yung ibang gusto magpakuha kay Bishop, di pwede rin naman po. Magsitayo tayo. Ating dadasalin ang panalangin para kay San Vicente. O Panginoong Jesucristo, atas ng iyong pag-ibig sa mga kapuspalad, hindi mo natiis na hindi pagalingin ang mga may sakit, kaya't dumudulog kami sa iyo ngayon para sa mga may karamdaman. Sa pamagitan ni San Vicente Ferrer, nagpamalas ka rin ng maraming himala sa mga may sakit, kaya tinihingi namin sa iyo na sa tulong ni San Vicente Ferrer ay pagpalain mo at pagalingin ang lahat ng mga may karamdamang idinudulog namin sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasamba kami sa iyo. Panginoon, sumasamba kami sa iyo. Panginoon, iniibig ka namin. Panginoon, iniibig ka namin. Panginoon, ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Panginoon, ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Panginoon, ang mga bulag naway makakita. Panginoon, ang mga bulag naway makakita. Panginoon, ang mga lumpo naway makalakad. Panginoon, ang mga lumpo naway makalakad. Panginoon, ang mga bingi naway makarinig. Panginoon, ang mga bingi naway makarinig. Panginoon, ang mga pipi naway makapagsalita. Panginoon, ang mga pipi naway makapagsalita. Panginoon, ang aking mga sakit nawa ay mapawi. Panginoon, ang aking mga sakit nawa ay mapawi. Panginoon, ang mga iba't ibang karamdaman nawa ay bigyan mo ng lunas at pagalingin. Panginoon, ang may iba't ibang karamdaman naway bigyan mo ng lunas at pagalingin. Huwag na po kayo alis sa inyong upuan at may pagwiwisik ng banal na tubig pagkatapos po ng misa. Bago tayo magtatapos, palakpakan natin yung ating lingkod pari, si Mons Doy. At isa pang palakpak para sa ating lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Picture taking po ng mga pari kasama ang ating dalawang obispo. Kasunod po ang ating lupong tagapagpaganap.